Kaya tayo ay magkukwentuhan. See, sabi ko sa inyo eh. Kaya talagang tayo mga babae, dapat talaga tayo ay may sariling pera. Dapat talaga tayo ay meron sariling source of income. Sariling ipon. Kasi hindi mo talaga hawak ang kapalaran. So, may kukwento ako sa inyo. Ito ay kwento ng aking katrabaho kahapon. Ganito pagkakasabi niya. Mag-ipon ka. Kasi hindi mo hawak ang kapalaran. Walang kasiguraduhan ng ang pagkakaroon ng asawa. Walang kasiguraduhan ang buhay. Kaya dapat meron kang sarili mong pera. Ako pinagsisihan ko yan, sabi niya ganun. Kasi ako, ang tagal kong naging housewife, sabi niya ganun. Kaya talagang ang laki ng impact sa akin nung naghiwalay kami. Biruin mo, 18 years silang nagsama. Kailan lang sila naghiwalay. Kaya nung naghiwalay sila, talagang balik siya sa simula. Sabi ko, ilang taon kang naging housewife? Sabi niya, halos buong buhay o buong pagsasama nila is talagang housewife siya. Hindi siya talaga nagkaroon ng sarili niyang pera. Kasi nga, maliliit ang mga anak. So, kaya hindi siya nagtrabaho. At saka, sabi, kumbaga parang okay lang daw dun sa lalaki na wala siyang trabaho, kumbaga. Pero later on, hindi naman pala. So, yun. Hanggang sa naghiwalay sila, so wala siyang pera. Hindi niya alam kung anong gagawin niya, hindi niya alam kung anong bubuhayin yung mga anak niya. Tapos sabi ko, binibigyan ka ba ng sustento nung asawa mo? Nagbibigay naman daw, pero hindi sapat. Kumbaga, kaya sabi niya, sana pala, alam mo yung pinagsisihan ko, sabi niya, sana pala nagtrabaho ako, sana pala nag-ipon ako. Sabi niya, ikaw ba nag-iipon ka? Sabi ko, oo naman, nag-iipon ako. Kasi, alam ko naman na mahirap talaga yung nakaasa ka sa ibang tao. Mahirap na nakasandal ka sa ibang tao. Totoo naman talaga na kahit anong, mayroon din ako nabasa na sabi, kahit anong good provider pa ng asawa mo, kahit anong sabi pa nila na, ako nang bahala sa'yo, may masasabi at masasabi pa rin sa'yo. Totoo talaga yan. Kaya, yun. Tapos sabi ko sa kanya, so hindi mo talaga nagawang magtrabaho? Sabi niya hindi daw. Kaya nung naghiwalay nga sila nitong hindi ko alam kailan sila naghiwalay, parang 1 taon pa lang yata. Yan, wala siyang pera. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Tapos sabi ko, so hindi ka rin niya binibigyan ng pera? Hindi, nagpo-provide naman daw pero hindi siya nabigyan ng pera. So yun, kaya talagang mga babae, okay, talagang maging kayo, yung i-equip nyo talaga yung sarili ninyo. Huwag kayong basta 100% na pakampante na, okay naman si asawa. Magmasid pa rin kayo. Tingnan nyo pa rin kung si lalaki ay talagang 100% na provider sa inyo at walang problema sa inyo or sa kanila kung bigyan kayo o hindi, or buhayin kayo o hindi. Pero pag nakita nyo na may problema, abay gumawa na kayo ng paraan. Huwag kayong pakaasa na kayo ay bubuhayin niyan dahil pwedeng magbago ang ihip ng ang weather nga, nagbabago. Ang asawa pa kaya, boy may asawa, hindi, di ba? Ngayon, in love yan sa'yo. Tapos, pagdating ng panahon, mga ilang taon, wala na. Iwanan ka na yan kasi may nakilala ng iba. Yun. So, kaya talagang ako ay yun din ang kinatatakutan ko. Hindi na ako takot na maghiwalay kami nitong, hindi ako takot no, kasi, Diyos ko, hindi ka walan sa akin, mabubuhay ako kahit walang lalaki. Yun. At mabubuhay din ako ng ako lang talaga. Yun, dahil marunong ako sa buhay. Yun. Anyways, mag-ipon. Matutong mag-ipon. Kung binibigyan kayo ng lalaki ng pera, then go, ipunin nyo yun. Or gamitin nyo as a source of, yung parang, gamitin nyo para mapalago pa yun. Yun. Huwag kayong 100% i-alay ang buong buhay ninyo sa kanya. Kasi, you'll never know. Okay? So, yun ang may advice ko sa inyo. Okay? Bye.